Ang ganda po nitong ginagawa ng ating PNP under General Nicolas Torre III. Kasi tuloy-tuloy po ang matinding disiplina, pagsunod sa policy ng ating kapulisan at kanyang mahigpit na pinagbabawal ang nagbababad lang ng mga opisina sa mga opisina ng mga pulis. Dapat ang pulis ay active, dapat ang pulis ay nasa labas, dapat ang pulis ang naghahanap at tutulong sa mga problema ng bayan. Yung to serve and protect, identify sa liderato ni General Torre. Lalo na po itong unang programa niya na 911, 3 minutes to 5 minutes response ng mga pulis. Ang pulis na ang lalapit sa tao. Pag may problema kayo, may problema tayo, naghahanap pa tayo ng presinto, naghahanap ng pulis. Ngayon hindi na. Kahit nasa bahay ka, nasa kotse ka, kung saan ka man lugar, may problema ka, ibigay mo lang ang detalye, tumawag ka sa 911, ibigay mo ang detalye kung saan lugar ka nandoon, anong problema mo, darating in 3 minutes ang pulis. Especially sa Metro Manila at Quezon City. Pero yan ay mangyayari sa buong Pilipinas. Ang ganda ng ginagawang ito. Pagdisiplina. Katunayan, pati pagre-reshuffle ng mga pulis, tuloy-tuloy na rin. 27 yata ng mga pagbabago sa mga opisyalis ng PNP, ginawa na kaagad nitong si General Torre ilang araw pa lang. Pagsibak dun sa 8 mga chief of police ng Metro Manila dahil hindi nakasunod sa response, 3 minutes, sibak kaagad. At hindi ho magkakaroon ng vacuum or bakante ang posisyon. Marami daw hong nag-a-apply at marami hong merong qualification para maging chief of police ng isang city, isang bayan, or director, o regional director. Marami mga opisyal ng pulis na merong sapat daw pong kakayanang hawakan ang posisyon. Kaya yung mga incumbent, mga nakapwesto, hindi kayo pwedeng magmalaki. Anytime pwede kayong tanggalin, sibakin, palitan dahil marami hong pwedeng ipalit sa inyo. Ayon sa PNP chief. Ang galing. Maaring yung iba magtatampo, magugulat. Kasi yung mga pulis na nagpapalamig lang sa mga opisina, hindi na pwede ngayon yan. Bawal din ang pasintabi na mataba at malaki ang tiyan na pulis. Ayaw ni General Torre. Kasi si Torre ho, napaka-slim ng pagiging pulis. Wala talagang tiyan na talagang pulis na pulis dating. Yan ang liderato. So, suportahan natin. Maganda po ito. Yung pagdisiplina at paglapit sa tao, yan ang kanyang ginagawa. Disiplinang pulis, lapitan ng mga tao, huwag matakot ang mga tao, ilalapit ni General ang kapulisan sa mamamayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayos. Okay. Ito pa, isang magandang balita rin, yung 21 government official na na-stranded daw po sa Israel, nakalipat na ho, nakatawid na ng border patungo ng Jordan. Kaya ho, safe na sila at pwede nang umuwi. Kasi meron daw pong ilang congressman at mga local official na nagpunta ron, meron yata seminar o meeting, official visit yan, ay biglang inabot po ng kaguluhan sa Israel. Na ikinabahala nga dahil lahat pong airport at airlines company sa Israel, hindi na ho pinalilipad. Sarado ang lahat ng airport. So dahil nga ho dyan sa ginawang aksyon ng ating pamahalaan, nakipag-ugnayan sa Israel Embassy dito sa Pilipinas, then ang Israel government tumulong kaya po naitawid yung mga 21 government official sa tulong ng Palasyo ng Malacanang, sa tulong ng Department of Foreign Affairs at ng DMW. Kung di ako kakamali, kahapon yata o ngayong araw ito, aalis si Secretary Kakdak kasama ang mga opisyalis ng Department of Migrant Workers papunta sa Middle East. Lahat ng mga lugar doon pupuntahan nila para paghandain ng mga Pilipino doon. Kung paano yung ilang Pilipinong nasa Israel o nasa Jordan, mailipat nasa Iran, mailipat sa Jordan o iba pang bansa na para maging safe ang kalagayan nila. Kasi nga ang feeling ng ating gobyerno baka tumagal, lumala ang sitwasyon between Israel at Iran. Kaya ho, kailangan siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino dyan sa gitna silangan. At yun nga po, inutusan ng Pangulo si Secretary Leo Kakdak, Department of Migrant Workers, pangunahan ang delegasyon para ho sa pagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino dyan sa abroad, Middle East. Kaya kayong mga OFW dyan sa Middle East, kahit malayo kayo sa Israel o sa Iran, kasama kayong pangangalagaan kasi baka nga po lumaki. Nagkakampihan na kasi yung mga Arab country. Nagkakampihan na sila. May pabor sa Iran, may pabor sa Israel. Abay, delikado yan. Okay? So, yan po. Don't panic. Makipag-ugnayan kayo sa embahada ng Pilipinas sa Middle East. Nakipag-ugnayan kayo
sa mga opisyal, magtiwala kayo dahil may utos ang Pangulo. Kayo ay bigyan ng kaligtasan at priority diyan sa problemang yan. Okay. Sunod na ating, ano ito? Kamara. Naghamon na kay Sara Duterte, Office of the Vice President, na maglabas daw po ng ebidensyang magpapatunay na binayaran daw po yung mga congressman para daw ma-impeach siya. Ayan. Sino may sabi nito? Si Attorney Princess Abante, anak ni Congressman Abante na tagapagsalita ngayon ng Kongreso. Hindi daw pwedeng puro salita. Ay, abogado kasi yan. Totoo yan. Alam naman natin yan. Ganun talaga. Maglabas daw kayo ng ebidensya ng Office of the Vice President kasi sinabi daw ni Sara Duterte na binayaran. Nabayaran lang daw yung mga congressman kaya na-impeach siya. Hindi totoo yan. Ginalit niya ang mga congressman. Binastos niya ang mga congressman doon sa mga hearing. Kaya siya na-impeach. Kasi yung attitude niya at saka yung hindi niya pagrespeto at pagpapaliwanag tungkol sa kanyang budget, yun ang dahilan kung bakit siya na-impeach. Hindi yung bayaran. Kalokohan yun. Hindi totoo yun. Ganun pa man, sabi po ni Attorney Abante, Sara Duterte, Vice President, maglabas ka raw ng pagpapatunay. Hindi pwedeng puro salita. Sabi niya, abogado ako, abogado ka, dapat alam mo, ebidensya, hindi kwentong kanto. Okay? Sunod, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Tito Soto. Kahapon po nagpunta na ng Senado. Nagkaroon ng briefing doon sa Secretariat, iba pa kung ano dapat gawin, ano ang paghahanda sa incoming 20 Congress. At lahat sila na-interview. Si Kiko Pangilinan ayaw pang magsalita pero sabi niya, dapat, marami siyang tanong sa kanya na hindi sagot pero isang idiniin niya, dapat ituloy ang trial sa 20 Congress. Sabi naman ni Erwin Tulfo, Senador, dapat ding ituloy. Kung kinakailangan, bakit hindi itutuloy? Kung yun ang kailangan. Sabi ni Tito Soto, ganoon din. Pero ang sabi ni Tito Soto, kailangan magkaroon ng reforma. Maibalik at kanila daw ibabalik ang imahe, ang nasisirang tiwala ng taong bayan sa mga senador at sa Senado. Yan ang layunin ng veteranong senador na Tito Soto. Gusto niyang mabago. Gusto niyang maibalik ang tiwala. Kasi noong mga panahon niya at ng mga magagaling na mga senador, napakataas ng respeto. Talagang saludo halos ang mga Pilipino sa mga senador ng mga panahon yun. Mataas ang pagkilala. Pero ngayon, dahil ang mga nandyan, yung iba artista, yung iba pulis, at kung sino-sino, pasintabi na hindi ko naman nilalahat, nako, parang hindi senador ang galaw. Unparliamentary ang galaw. Parang hindi mga professional, parang hindi national position ang galaw. Nung iba dyan, ayaw ko nang tukuyin, alam na ninyo yon, di ba? May idea na kayo. So, yun ang gustong baguhin ni Tito Soto. Yan ang gustong baguhin itong mga bago at dating senador na maibalik ang tiwala ng mamamayan sa kanila. Abay, kailangan yan kasi pera ng bayan ang ginagastos nyo. Doon sa kahapon sa kailang meeting, yung sweldo, allowance, at mga staff at kanilang pinag-usapan pera ng bayan ang lahat ng yan. Di ba? Please like and share, subscribe and follow. Kung hindi pa, Mike Abe Opinions at yung kabila, MA Pinoy TV Channel.